So ito na mga kababayan. Nako, nakakabahala po itong balitang ito mga kabatid. Siyam na barkong pandigma ng bansang China mga kababayan, pinasok po nila dito sa loob ng ating area of responsibility. Sa madaling sabi mga kapatid, pinasok po ng bansang China itong naglalakihan nilang mga barkong pandigma mga kapatid. Diyan malapit sa may Northern Luzon. At ayon pa nga dito sa balita mga kababayan, sobrang lapit daw po nito sa kalupaan mga kapatid, dyan sa may Northern Luzon. Ang nakakabahala dito mga kababayan, kasi nga dati mga kapatid, itong bansang China, kung magdadala sila ng barko dito sa loob ng ating bansa mga kababayan, mga research vessel lamang. Ngayon mga kapatid, mga barkong pandigma na po. At hindi lang basta-bastang barkong pandigma to mga kababayan dahil ito po mga kababayan ay mga aircraft carrier. Siyam na barkong pandigma mga kapatid na may karga-kargang mga fighter jet ng bansang China na para bang nasa attack position sila mga kababayan. Huwag naman po sana mangyari mga kapatid, pero ito ang masasabi ko lang sa lahat ng ating mga kababayan, dapat po maging handa tayo sa posibleng mangyari dahil mga kapatid, itong bansang China po ay hindi na po talaga mapipigilan mga kababayan dito sa kanilang ginagawang pang-aabuso sa mga maliliit na bansa tulad sa atin mga kapatid dito sa Asia. Pero bago ang lahat mga kababayan, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update at inaanyayahan ko po ang lahat ating mga viewers dyan na hindi pa po nakapag-subscribe na mag-subscribe na po kayo mga kapatid at please lang paki-turn on din po yung ating notification bell dyan nang sa ganon ay ma-notify po kayo every time na may bago tayong upload. And please lang guys, sa lahat ng ating mga viewers dyan, paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na natin patagalin to mga kapatid. Panoorin na po natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. What is unusual for this time is the number of escorts, 6 warships and 2 support vessels. Kinumpirma ng Philippine Navy ang pagdaan ng aircraft carrier Shandong ng People's Liberation Army Navy ng China. Kasama ang 6 pang barkong pandigma na nagsisilbing escort nito at 2 pang surveillance ship sa hilagang bahagi ng bansa. May escort pa mga kababayan. May surveillance ship pa na kasama mga kapatid. Diba? Ano kayang ibig sabihin ng bansang China mga kababayan sa ganitong ginagawa nila sa atin ngayon? Ako'y nagtataka mga kapatid kung ano ang rason kung bakit nagdadala sila ng mga ganitong barko nila dito sa loob ng ating bansa. Maliit na bansa lang ang Pilipinas mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit ginaganito tayo ng bansang China mga kapatid. Na para bang tinatakot nila tayo mga kababayan. Biruin mo, ang dadalhin mo mga aircraft carrier na. Anong laban natin dyan kung magkakuan man mga kapatid? Diba? Buti na lang, merong mga kaalyado ang Pilipinas na handang tumulong magkagipitan man mga kapatid. Diba? Kaya ngayon itong bansang China mga kababayan, kumbaga alanganin din sila sa kanilang mga plano. Dinadaan-daan na lang nila tayo ngayon mga kapatid sa mga ganito. Papakitaan tayo ng mga barko nila na naglalakihan na may karga-kargang eroplano. Akala kasi nila mga kababayan, matitinag tayo. Diba? Pero mga kapatid, mga Pinoy po tayo. Hindi po tayo magiging isang bansa mga kababayan kung duwag po ang mga Pilipino. Itong mga ganito mga kababayan, ang interpretasyon ko po dito ay pagpapakita lang po ito ng kapangyarihan ng bansang China. Para takutin tayo, baka sakaling matakot tayo mga kababayan. Pero mga kapatid, di bali ng dumanak ang dugo mga kababayan, wag lang tayong malupig ng mga dayuhang bansa. Tuloy! Alas 9 ng umaga nitong Martes namataan ng aircraft carrier Shandong CV-17 sa layong 2.23 nautical miles southwest ng Babuyan Island sa Cagayan. Bandang alas 12 naman ng tanghali, isang 815A Chinese electronic surveillance ship BGI 797 naman ang namataan sa layong 33 nautical miles northwest ng Dalupiri Island o 38.91 nautical miles northwest ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Philippine Navy, bagamat dati nang nakikitang dumadaan ng aircraft carrier sa archipelagic water ng bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ganito karami at dumaan sa ganito kalapit ang aircraft carrier ng China sa baybayin ng bansa.
Alam niyo mga kapatid, magtataka ka talaga or mapapatanong ka talaga bakit kayo papasok, no, sa loob ng teritoryo ng Pilipinas na may dala-dala kayong ganyang karaming barko? Ano po ba, no, ang ibig sabihin niyan, bansang China? 'Di ba mga kapatid? Anong rason bakit kailangan nyo pa magdala sa loob ng Pilipinas ng ganyan ka lalaking mga barko na may mga karga pang mga fighter jet ninyo? 'Di ba? Mga kapatid, ito po'y simpleng bastusan na po. No? Binabastos na po tayo ng bansang China talaga mga kababayan. 'Di ba? Ito po'y simpleng pagyurak na mga kapatid sa ating soberanya. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, kung matino ka, no, bilang isang makapangyarihang bansa, kung matino ang pag-iisip mo, hindi mo gagawin 'yan sa mga maliliit na bansa. 'Di ba? Hindi mo sila tatakutin ng ganyan. Porket mas malakas yung military force mo, gaganyanin mo na yung mga maliliit na bansa. Hindi pwedeng ganyan mga kapatid. Kaya dapat itong ating mga AFP maging alisto talaga mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, itong mga taga-China, kilala na itong mga kababayan sa kanilang pagiging traidor. Mahirap magtiwala sa mga taong ito mga kapatid. No? At hindi natin alam kung ano yung tumatakbo ngayon mga kababayan sa isip ni Xi Jinping. Diba? Malay mo, nalunod na sa fentanyl tong si Xi Jinping mga kapatid, kaya nagpadala ng ganito karaming mga barko. Anyway guys, tuloy muna natin ang video ito. As far as I know, yes. This is the first time that we've monitored that particular aircraft carrier that near to our coasts. Agad nag-deploy ng naval asset ang Naval Forces Northern Luzon para subaybayan ang mga warship at ni-radio challenge din ang mga ito. Hindi rin ito sumasagot sa radio challenge. Patay ka dyan. While the normal procedure is for warship or foreign ship to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong carrier battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Ito mga kapatid, medyo risky itong ginagawa ng China. Kasi nga mga kababayan, ni-radio challenge sila. Tapos ang ginawa ng China mga kapatid, hindi sila sumasagot sa ating radio challenge. Medyo risky ito mga kababayan dahil baka, 'di ba, kung ako ang tatanungin mga kapatid, pumasok kayo dito, nagdala kayo ng mga napakarami ninyong mga barkong pandigma, tapos nung inano namin kayo, na-radio challenge namin kayo para magpaliwanag kayo sa inyong rason kung bakit kayo pumunta dito, hindi kayo sumasagot. 'Di ba? Kung ako ang tatanungin, ang interpretasyon ko dito mga kababayan is meron po silang ginagawang hindi maganda sa loob ng ating teritoryo. Or meron silang pinaplanong hindi maganda mga kapatid sa loob ng ating teritoryo. Kaya risky ang hindi nila pagsagot sa radio challenge mga kababayan dahil pwede itong ma-misinterpret mga kapatid ng mga bansa, no, na kanilang ginagawa ng ganitong katarantaduhan mga kababayan tulad sa atin. Since na nandito sila sa loob ng ating ng ating teritoryo, obligasyon nilang sumagot mga kababayan, no, pag nire-radio challenge sila mga kapatid ng ating mga Coast Guard or mga Navy. Tuloy. Gayunman, isang normal naval operation aniya ang ginawa ng mga barko papunta sa isang partikular na lugar. Expeditious o tuloy-tuloy ang pagdaan ng mga barko, kaya wala namang dapat ikapangamba. Alam niyo mga kababayan, hindi ako agree dito. No, hindi ako agree sa sinasabi nila itong normal lang daw ito na galawan ng China mga kapatid. Take note guys, no. Dati kasi mga kapatid, mga research vessel lang po ang pumapasok sa atin, no, dito sa loob ng ating bansa. Pero ngayon mga kababayan, aircraft carrier na. Mga kapatid, hindi na po normal yan. 9 na barkong pandigma pinasok ng bansang China dito sa loob ng ating bansa. Tapos nung nire-radio challenge sila mga kababayan, hindi pa sila sumasagot. Diba? Obligasyon nilang sumagot mga kapatid. Ang akin nga dito mga kababayan, baka ma-misinterpret, diba? Ma-misinterpret mga kapatid ng ating mga tawag nito ng ating mga kasundaluhan itong kanilang ginagawa. Kasi nga mga kababayan, ano nga ba talaga ang isipin mo, no, kung ganito na ang ginagawa ng China tapos hindi pa sumasagot, 'di ba? Tapos may dala-dala pa silang aircraft carrier na kargado ng mga fighter jets nila mga kapatid. 'Di ba? Tapos sobrang lapit pa nila sa ating kalupaan mga kababayan. Ano nga ba ang iisipin mo? 'Di ba? Kung wala lang disiplina yung ating mga kasundaluhan mga kababayan, baka po mga kapatid, pinalagan na sila. Pero ganun pa man, kudos sa ating mga
Coast Guard dyan at mga Navy natin dahil, di ba, hinabaan nila yung kanilang pasensya mga kababayan sa kabila ng pangyuyurak po ng bansang China mga kapatid sa ating soberanya. Tuloy. Well, it is within our territorial waters, but we cannot say for certain if they pose a real threat because their passage was expeditious. Huwag kang masyadong pakampante, boss. 'Di ba? Dapat hindi ka talaga nagiging kampante sa mga ganyan Dapat advance tayong mag-isip mga kapatid. Hindi natin alam mga kababayan kung ano ang tumatakbo sa isip ngayon ni Xi Jinping. Malay mo diyan mga kapatid meron na pala silang binabaon diyan ng mga kung ano-ano mga pampasabog sa ating karagatan. 'Di ba? Malay nyo mga kababayan biglang mag-desisyon si Xi Jinping paliparin niyo yung mga fighter jet natin at itutok nyo dyan sa mga EDCA sites. Diba? Hindi natin dapat yan, iniintindi na parang normal lang. Dapat naka-alerto pa rin tayo. Bantayan talaga natin yung mga galaw nila, lalo na't nire-radio challenge ninyo, tapos hindi pa sumasagot. Diyan pa lang magtaka na kayo. Huwag kayong masyadong pakampante dyan sa mga inchik na yan. Diba? Kasi ngayon mga kapatid, hindi mo talaga dapat pagkatiwalaan itong China dahil sa kanilang mga pinapakita mga kababayan na panghaharas at pang-aangkin sa ating teritoryo. Diba? Kaya hindi ka dapat talaga magpapakita dito ng wala yan, normal lang na nila yan, walang dapat ikabahala dyan. Dapat every time na may gawing ganyan ang China, mabahala talaga kayo. Dahil anytime pwede silang gumawa ng kahit anumang gusto nila dahil naglalakihan yung mga barko nila at alam nila na na wala tayong ganyang panangga 'Di ba? Ngayon, tsaka pa ba kayo maa-alerto kung nangyari na ang hindi dapat mangyari? 'Di ba? Ganon 'yun. Kaya ako mga babayan, hindi ako agree dito mga kapatid. Tuloy. Inaasahan ng Philippine Navy ang pagdaan ng maraming barko sa lugar dahil ito ay isang maritime corridor. Lalo pa ngayong mayroong isinasagawang balikatan exercise sa operational area ng Western Command at Northern Luzon Command. Ang problema nga dyan, hindi na normal yung ginagawa ng China na 9 na barkong pandigma na may karga-kargang mga fighter jet ang pinapasok nila sa ating bansa. At ang mas worst pa dyan, sobrang lapit sa ating mga kalupaan. Ang tanong lang kasi dyan, ano ang dahilan ng China mga kapatid? Bakit sila nagdala ng ganyan karaming mga barko nila? Diba? Barkong pandigma yan, galing pa mismo sa People's Liberation Army ng bansang China mga kapatid. Diba? Magtataka ka talaga dyan mga kababayan. Okay lang sana kung mga barko yan ng US. Diba? Maintindihan pa natin kung barko yan ng Australia o di kay Japan. Diba? Kasi may balikatan exercise na nangyayari sa loob ng ating bansa. Pero yan mga kapatid, barko po yan mga kababayan ng bansang China. Hindi po talaga dapat yan binabaliwala mga kapatid. Dapat laging may question mark sa ating isipan. Bakit nga ba nagpasok ang China ng ganito karaming barko? Ano nga ba yung ibig sabihin nito? At sobrang lapit pa sa ating mga kalupaan. Dapat ganun ang mindset mga kababayan. Hindi yung dahil may balikatan kasi ganyan-ganyan. Tandaan yung mga kababayan, kung sino man yung pabaya mga kapatid, sila lagi yung nalulupig. Diba? Hindi ko naman sinasabing pabaya yung ating yung ating sandatahang lakas. Ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, huwag tayong masyadong maging kampante mga kapatid at dapat naka-alerto tayo. Kung kailangan ulit-ulitin nyo silang i-radio challenge, kung kailangan padalhan nyo ng helicopter yung nila, yung mga barko nila at magbaba kayo ng mga tauhan nyo dyan para tanungin sila, gawin nyo. Nasa loob sila ng ating teritoryo, wala silang karapatan na pumalag pag ginawa natin yan. Kasi pag ginawa natin yan sa bansa nila, hindi sila magdadalawang isip na bugawin tayo. Diba? Tapos tayo, ganyan-ganyan lang. Mali yan mga kapatid. Dapat high alert tayo lagi. Tuloy. We expect a lot of vessels to transit that particular area, especially off the coast of the Babuyan Islands and the Lupiri Island because it's a recognized maritime corridor. With the Balikatan exercise ongoing, we also expect several key players to be there also to monitor the exercise. Huling na-monitor ng Philippine Navy ang aircraft carrier kagabi sa layong 180 nautical miles east ng Apari, Cagayan. Ryan Lacanlale. Ano yung mga babayan?
may mga nakikita talaga kung foul dito eh. Unang-una mga kapatid, itong pagpasok nila na sobrang lapit sa ating kalupaan. Kahit sabihin natin mga kababayan na expeditious passage yan. Mga kapatid, ang pagiging sobrang lapit nila sa ating baybayin mga kababayan at hindi pa sumusunod sa ating mga protocol, yan po ay simpleng pagyurak na mga kababayan sa ating karapatan at sa ating soberanya. Pangalawa mga kapatid, pwede rin natin sabihin na tinitiktikan ng bansang China yung ating bansa. Kasi nga mga kababayan, alam na nila na naglalatag na ng mga dito, ng mga high-powered na mga armas ang bansang Amerika. So, ang duda ko dito mga kapatid, parang iniispiya tayo ng bansang China ng harap-harapan. At inaalam nila mga kababayan kung saan nakalatag itong mga natin, itong mga MRC, 'di ba? Kasi nga mga kapatid, kung titignan natin mabuti, may dala silang mga fighter jet. Siguro mga kababayan, malay natin, 'di ba? May pinaplano silang yung bombahin yung mga EDCA sites natin or yung mga MRC ng US. 'Di ba mga kapatid? Tingnan nyo naka full battle gear sila mga kababayan nung pumasok sa ating bansa. 'Di ba? At siyam sila mga kapatid, hindi nag-iisa, hindi isang barko, siyam na barko mga kababayan. Mga barkong pandigma po 'yan mga kapatid. So, isa sa mga interpretasyon ko dito baka tinitiktikan ng bansang China mga kababayan yung mga nangyayari sa loob ng ating bansa na kung saan may mga high-powered nga na armas dito galing US na nailatag mga kapatid dito sa ating kalupaan. So siguro kailangan nilang lumapit kasi kailangan nilang ma-detect kung saan-saan yung mga MRC na yan, yung mga high-powered na mga missile system na yan. 'Di ba? Kaya ang ginawa nila, baka kung sakaling pumalag ang Pilipinas, at least ready tayo dahil may dala-dala tayong aircraft carrier. Pangatlo mga kapatid, yun na nga, piniflex ng China sa atin yung kanilang puwersa. 'Di ba? Kumbaga, parang pinapakita nila na ganito kadami yung mga barko namin, kaya naming gawin sa inyo 'to kahit walang paalam, kaya naming ipasok tong mga itong mga aircraft carrier namin, hindi kayo pwedeng pumalag kasi pag pumalag kayo, 'di ba? Isang kampay lang ni President Xi Jinping kaya namin kayong pulbusin. 'Di ba? Kumbaga, more on flexing din mga kapatid itong ginagawa ng bansang China. Kumbaga, pinapaalala nila sa atin na maliit na bansa lang kayo. Wala kayong mga ganitong armas. 'Di ba? And pang-apat mga kababayan, yung ngayong risk in terms of communication. Na kung saan mga kapatid, nire-radio challenge sila tapos hindi sila sumasagot. 'Di ba? Medyo risky talaga 'yun mga kababayan dahil 'yun na nga kung tarantado yung nagre-radio challenge tapos na-misinterpret niya yung hindi niyo pagsagot, 'di ba? Pwedeng pagsimulan ng isang bagay yan na talagang mauuwi sa hindi ka nais-nais na sitwasyon mga kapatid. Anyway guys, masasabi ko lang, dapat maging mapagmatsyag tayo mga kababayan. At kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.